Sa malawak at misteryosong lupain ng Profound Sky Continent, matatagpuan ang isang lungsod na tila lumulutang sa gitna ng mga ulap at bundok. Ito ang Floating Cloud City, isang lugar na puno ng ganda at kapangyarihan, kung saan ang bawat sulok ay tila may sariling kwento. Sa loob ng lungsod na ito, nakatayo ang Engranding Shao Sect. Ang buong lugar ay pinalamutian ng mga pulang parol na may nakaukit na simbolo ng kasiyahan at pagkakaisa, at ang hangin ay puno ng pakiramdam na may isang napakahalagang okasyon na magaganap. Ang mga pulang tela ay nakasabit sa mga haligi at pintuan, at ang buong kapaligiran ay sumisigaw ng pagdiriwang. Ito ang Primer Mundo, ang mundo kung saan nagsisimula ang ating kwento. Sa loob ng isa sa mga silid, makikita natin ang ating bida, siya si Xiao Che, ang nag-iisang apo ng ikalimang matanda ng Clan Xiao, at sa edad na 16, siya ay nakatayo at naghihintay, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pananabik, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tila iniisip ang magiging takbo ng kanyang buhay. Sa isip-isip niya, ngayon na ang araw na matutupad ang kanyang pinakamalaking pangarap. Sa kanyang imahinasyon, nakikita niya ang babaeng kanyang minamahal, siya si Xia Qingyu, ang kinikilalang pinakamaganda sa buong Floating Cloud City. Sa isip niya, ngayon ay ikakasal na sila, ang pakiramdam ay parang isang magandang panaginip na ayaw niyang magising. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroon ding lungkot at pagdududa na bumabalot sa kanyang puso. Alam niya na si Xia Qingyu ay may natatanging ganda at talento, isang babaeng tunay na espesyal, samantalang siya, ay ipinanganak na may mga ugat na sira at walang kakayahang umunlad. Sa isip niya, baka naman hindi ito gusto ng dalaga, baka naman napipilitan lamang itong pakasalan siya, at sa kaibuturan ng kanyang puso, ay talagang ayaw niya rito. Ang pag-aalinlangan ay unti-unting bumabalot sa kanyang damdamin, ngunit pilit niya itong itinatago sa likod ng kanyang ngiti. Habang ang ating bida ay abala sa kanyang mga iniisip, sa labas naman ay may ibang plano na nagaganap. Sa isang tahimik na daanan sa loob ng sect, nagkita ang dalawang lalaki, si Xiao Yang, apo ng ikalawang matanda, at si Xiao Yulong, ang anak ng pinuno ng Clan Xiao. Iniabot ni Xiao Yang ang isang maliit na pakete kay Xiao Yulong, sinabi niya na ang laman nito ay isang uri ng lason na walang amoy at walang lasa, siniguro niya na kapag ito ay ininom, papatayin nito ang sinumang makakainom nito, at higit sa lahat, hindi ito mag-iiwan ng anumang bakas o ebidensya, kaya naman ay wala silang dapat ikabahala. Tinanggap ni Xiao Yulong ang pakete na may masamang ngiti sa kanyang mga labi, pinuri niya ang ginawa ni Xiao Yang at sinabing lubos siyang nasisiyahan sa kanilang plano. Dahan-daang ibinuhos ni Xiao Yulong ang pulbos mula sa pakete papunta sa isang mangkok na may laman na likido, unti-unti itong natunaw at naging bahagi ng inumin, na tila ba walang nangyari, ang kanilang masamang balak ay unti-unti nang nabubuo. Habang sila ay abala, dumaan naman si Xiao Lingxi, ang 15 taong gulang na anak na babae ng ikalawang matanda, may dala siyang tray na may mangkok ng sopas, at mukhang may pupuntahan siya. Tinawag siya ni Xiao Yulong at tinanong kung saan siya pupunta. Sumagot si Lingxi na kakagawa lang niya ng sopas para kay Xiao Che at ihahatid niya ito ngayon. Nang marinig ito ni Xiao Yulong, agad siyang nakaisip ng plano. Sinabi niya na dahil espesyal ang araw na ito para kay Xiao Che, mayroon siyang espesyal na regalo o gamot na ibibigay para sa gabi. Tinanong niya kung pwede bang ipaabot na lang din ito ni Lingxi kasama ng sopas. Nag-alinlangan man ng kaunti, pumayag din naman si Lingxi, kinuha niya ang mangkok mula kay Xiao Yulong, habang sinasabi nito na ito ay isang mahusay na suplementong pampakalusog. Ngunit nang hawakan ni Lingxi ang mangkok, napansin niya ang kakaiba, sinabi niya na kung ito ay talagang gamot, bakit parang napakabisa naman ito para sa isang bata tulad ni Xiao Che. Tila may kakaiba sa kanyang nararamdaman. Agad namang sumagot si Xiao Yulong na huwag siyang mag-alala, sinabi niya na wala siyang alam tungkol sa mga ganitong bagay at sinigurong walang masamang mangyayari kay Xiao Che. Pilit niyang pinapakalma ang dalaga gamit ang kanyang mga salita at mapang-akit ng ngiti. Sinabayan niya pa itong sabihing tera na at ipaabot na ito. Tahimik na tumango na lamang si Lingxi at tinanggap ang mangkok, wala siyang nagawa kundi dalhin ito kasama ng kanyang dala. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Lingxi na magtanong kung bakit biglang naging maasikaso si Xiao Yulong kay Xiao Che, hindi ba't dati ay wala itong pakialam. Ngumisi lang si Xiao Yulong at sinagot siya ng tanong, mayroon bang masama kung ang nakatatandang kapatid ay mag-alala sa kanyang nakababata? Ang kanyang mga mata ay puno ng panlilinlang,
habang si Lingxi ay walang kaalam-alam sa kung anong kapahamakan ang kanyang dadalhin sa ating bida. Pinaalalahanan niya si Lingxi na umalis na agad bago pa lumamig ang sopas. Ang kanyang boses ay tila normal lamang, ngunit sa likod nito ay may halong pagmamadali at panlilinlang. Tumanggo na lamang si Lingxi at naglakad palayo habang bitbit ang dalawang mangkok. Mula sa itaas, makikita ang kanyang figure na unti-unting lumalayo, papunta sa kung nasaan ang ating bida. Nang makaalis na ang dalaga, ang mukha ni Xiao Yulong ay biglang nagbago, nawala ang kanyang ngiti at napalitan ito ng matinding galit at puot. Sa kanyang isip, sinabi niya na huwag sisihin ng ating bida ang kanyang kapatid na naging malupit, dahil siya mismo ang nagtulak sa kanya para gawin ang lahat ng ito. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri, ang galit sa kanyang puso ay tila sesabog na anumang oras. At sa wakas, lumabas ang tunay niyang intensyon, sigaw ng kanyang isip na si Xia Qingyu ay para lamang sa kanya, siya lang ang karapat-dapat na makasal sa dalaga, at walang iba kundi si Xiao Yulong. Para sa kanya, ang ating bida ay wala ng iba kundi isang basurang hindi karapat-dapat na mabuhay at humaranggan sa kanyang daan. Samantala, narating na ni Lingxi ang silid kung nasaan si Xiao Che. Nakita siya ng ating bida at tinanong kung ano ang dala nito. Sumagot si Lingxi na ito ay isang espesyal na sopas at isang mahusay na suplementong pampakalusugan. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang lasa nito, ngunit sigurado itong mabuti para sa kanya. Ngumiti ang ating bida at sinabing kung galing pa ito sa kanyang tiyahin, ay sigurado siyang matutuwa siyang inumin ito. Pinaalalahanan pa siya ni Lingxi na inumin na agad ito bago pa lumamig. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Xiao Che ang mangkok at ininom ang laman nito. Ang likido ay damaloy sa kanyang lalamunan, at hindi niya alam na ito na ang simula ng kanyang katapusan. Nang matapos, tinanong pa siya ni Lingxi kung ano ang lasa nito. Ngunit ilang saglit pa lamang, nagsimula nang maramdaman ni Xiao Che ang kakaiba. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabi na parang nahihilo siya ng kaunti, ang kanyang mukha ay namumutla at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ulit-ulit niyang sinasabi na nahihilo siya, hanggang sa ang kanyang katawan ay unti-unti nang nanghihina. Nag-alala ng sobra si Lingxi at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya, nakiusap siya na huwag siyang takutin. Ngumiti ng mapait ang ating bida at sinabi na antok na siya at gusto na niyang matulog. Dahan-dahan, niyang ibinaba ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata, ang huling bagay na naramdaman niya ay ang bigat ng kanyang katawan at ang dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang paningin. At doon, sa araw ng kanyang kasal, tila nagwakas na ang buhay ni Xiao Che. Ngunit ang kwento ay hindi pa dito nagtatapos. Lumipat tayo sa ibang lugar, sa tinatawag na Segundo Mundo. Dito matatagpuan ang Azure Cloud Continent, isang lugar na puno ng luntiang kagubatan, matatayog na bundok, at mga talon na dumadaloy ng malakas at malinaw. Sa isang tahimik at magandang lugar, may isang sanggol na inabandona sa damuhan, umiiyak ito ng malakas, tila humihingi ng tulong at pagmamahal. Ang sanggol ay nakabalot sa simpleng tela, at ang kanyang iyak ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gubat. Sa hindi kalayuan, may isang matandang lalaki na naglalakad, siya ay may dalang tungkod at nakasuot ng simpleng damit, na may kasamang sombrero na nakatikip sa kanyang mukha. Narinig niya ang iyak ng bata at agad itong pinuntahan. Nakita niya ang sanggol at lumapit dito, dahan-dahan niyang binuhat ang bata at iniharap sa sarili. May halong awa sa kanyang mukha habang sinasabing kawawang bata, kaya ka ba iniwan at inabandona? Tiningnan niya ang paligid at ang ganda ng kalikasan, sinabi niya na sa lugar na ito, kung saan ang hangin ay banayad at ang tubig mula sa kabundukan ay napakalinaw at dalisay, ay narito sila nagtagpo. At sa sandaling iyon, binigyan niya ang bata ng isang pangalan. Mula ngayon, tatawagan kanyang Yunche. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay na dating kilala bilang Xiao Che. Sinabi ng matanda na gusto niya itong kunin bilang kanyang alagad, ituturo niya rito ang lahat tungkol sa sining ng medisina, at balang araw ay magagamit niya ang kaalamang ito para gamutin at iligtas ang mga may sakit. Tinanong niya ang bata kung sang-ayon ba ito. Ang sanggol na si Yunche ay tumugon lamang ng isang mahinang tunog, tila ba sumasang-ayon at natutuwa sa sinabi ng matanda. Dahil dito, itinuring na ng matanda na oo ang sagot ng bata dahil sa saya nito. Mula sa araw na iyon, sila ay magiging mag-amang guro at mag-aaral, at maninirahan ng magkasama.
Dahan-daang naglakad palayo ang matanda habang buhat ang bata, papunta sa kanilang bagong buhay, habang ang ganda ng kalikasan ay tila bumabati sa kanilang pagtatagpo. Lumipas ang mahabang panahon. 24 na taon ang nakalipas sa Azure Cloud Continent. Ngayon, ang kapaligiran ay madilim at nakakatakot, ang langit ay puno ng maitim na ulap at ang mga puno ay tila walang buhay. Sa isang malawak na lupain, makikita ang maraming katawan na nakahandusay sa lupa. May mga sirang karwahe at mga kasangkapan na nakakalat, at ang buong lugar ay tila naging dako ng isang malagim na trahedya. Hindi lamang tao ang namatay, kahit ang mga hayop tulad ng kuneho at asno ay wala ring buhay at nakahiga sa damuhan, na tila ba tinamaan din ng malakas na puwersa o lason. Ang dugo ay tumutulo at dumadaloy sa lupa, na nagpapatunay sa karahasang naganap. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang kamay na dahan-daang gumalaw, ito ang kamay ng ating bida. Isang patak ng dugo ang tumulo mula sa itaas at tumama sa lupa. Ang ating bida ay unti-unting tumayo, ang kanyang mga paa ay humahakbang sa lupang basa ng dugo, at sa bawat hakbang ay may bakas na naiiwan. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umuugong ang salitang mamatay kayong lahat. Ang galit at puot sa kanyang puso ay tila apoy na walang katapusan, gusto niyang maghayganti para sa lahat ng nawala sa kanya. Sumigaw ang kanyang isip na mamatay silang lahat, upang mapayapa na ang kaluluwa ng kanyang guro. Habang naglalakad, narinig niya ang tunog ng mabilis na mga yapot na papalapit. Napangisi siya ng mapait at sinabi sa sarili na napakabilis naman nilang dumating. Ngunit hindi siya natakot, sa halip, tumingin siya sa malayo at sa kanyang isip ay sinabing sige, tara na doon at tapusin na natin ang lahat ng ito sa wakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at tapang, handang harapin ang anumang panganib na darating. Narating na niya ang tuktok ng isang matarik na bangin, sa ilalim ng maaliwalas na langit, hinarap niya ang mga taong humahabol sa kanya. Tinawag nila ang kanyang pangalan, Yunche, ang alagad ng Santo Medeco, inakusahan nila siya na ginamit niya ang Pearl of Veneno del Cielo upang magpakalat ng lason at pumatay ng milyon-milyong tao sa buong kontinente. Sinabi nilang dahil dito, hinding-hindi siya makakaalis ng buhay sa lugar na iyon, idineklara nila na nagkaisa na ang 7 malalaking sekta upang wakasan na siya ng tuluyan. Siya nga pala, si Yunche ay 24 na taong gulang na ngayon. Kahit duguan at pagod, nanatiling matatag ang ating bida, hinawakan niya ang kanyang dibdib at inihanda ang kanyang sarili para sa laban. Sinabi niya sa mga ito na itigil na nila ang pagpapanggap, alam niyang hindi sila mga dayuhan na napadpad lang dito, alam niya ang tunay nilang layunin. Tinanong niya kung akala ba nila ay dahil pagod na siya ay hindi niya malalaman ang kanilang masamang balak. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay at sa palad niya ay lumitaw ang isang maliwanag at kumikinang na bagay. Sinabi niya na ito nga pala ang talagang gusto nilang makuha. At doon, nakita ng lahat ang Pearl of Veneno del Cielo, ang hiyas na matagal na nilang pinaghahatian at pinapatayan para makuha. Nagising ang kasakiman sa mga mata ng mga kalaban, napangisi sila at sinabing sa wakas ay lumitaw din ito, sinabi nilang ang 3 araw na paghabol sa kanya ay may kapalit na ring gantimpala. Sigawan ang buong paligid, sinabi nilang hindi siya karapat-dapat na magmay-ari ng gayong kayamanan, inutusan siya na ibigay agad ang hiyas kung ayaw niyang mapahamak. Ngunit sa isip ng ating bida, gumuguhong lahat ng alaala, naalala niya ang kanyang guro na inilaan ang buong buhay para iligtas ang mga tao. Ngunit ano ang ginawa ng mga taong ito? Pinatay nila ang kanyang guro para lang makuha ang hiyas na ito. At ngayon, kahit alam nila ang katotohanan, gusto pa rin nilang angkinan ito. Sa sobrang galit, sumigaw ang ating bida at sinabing mangarap na lang kayo. At sa isang iglap, itinaas niya ang hiyas at dahan-daang ipinasok ito sa kanyang bibig at nilunok. Gulat na gulat ang lahat at sumigaw na sinungaling. Nilunok niya ang Pearl of Veneno del Cielo. Galit na galit ang matandang pinuno at sinabing hinahanap lang niya ang kanyang kamatayan. Ngunit may nagsabi na kahit nilunok man niya ito, wala ring problema, kapag napatay na nila siya, huhukayin at kukunin din nila ito mula sa kanyang katawan. Sigawan ang lahat at inutusan na sugurin at patayin na siya agad. Ang tensyon ay tumindi at ang laban ay magsisimula na. Sa halip na matakot, tumawa ng malakas at mapait ang ating bida. Ang kanyang tawa ay puno ng hamon at panlilibak sa mga kalaban. Sumigaw siya na kahit mamatay man siya, hinding-hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng kanilang mga kamay.
At sa isang iglap, tumalikod siya at tumalon mula sa matarik na bangin. Gulat ang lahat at sumigaw na baliw na talaga ito at nagawa talagang tumalon. Sinabi nila na ang Acantilado Nublado ay isa sa mga pinakamapanganib at nakamamatay na lugar, sigurado silang wala ng buhay ang lalabas doon, may nagsabi pa na sayang naman at napakadali lang ng kamatayan niya sa lugar na iyon, at lalong nang hinayang sila na hindi nila nakuha ang hiyas. Habang bumabagsak siya patungo sa madilim na kailaliman. Payapa ang kanyang mukha, sa kanyang isip, wala na siyang dapat pang ikabahala o mawala sa buhay na ito. Ngunit may lungkot pa ring bumabalot sa kanya, inisip niya na hindi man lang niya nagawang maghayganti para sa pagkamatay ng kanyang guro, at hindi rin niya nakilala o nahanap ang kanyang tunay na mga magulang. Habang ang liwanag mula sa hiyas na kanyang nilunok ay nagniningning sa loob ng kanyang katawan, unti-unti nang dumilim ang kanyang paningin. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Biglang nagbago ang eksena, muling nagising ang diwa ng ating bida, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay muling nagkatawang tao, siya ay muling naging Xiaoche, at siya ay nasa loob ng kanyang silid sa clan Xiao. Naroon si Lingxi at tinatawag siya, sinasabing gumising na at huwag na siyang takutin pa, inutusan niya itong imulat ang kanyang mga mata. Dahan-daang iminulat ni Xiaoche ang kanyang mga mata, gulat na gulat siya sa kanyang nakikita at nararamdaman. Sumigaw si Lingxi sa tuwa at sinabing buti na lang at gumising na rin siya, akala niya ay tuluyan na itong nawala. Napatingin si Xiaoche sa kanyang paligid at sa kanyang sarili, tinanong niya sa sarili kung ano ang nangyari, buhay pa ba siya. Niyakap siya ni Lingxi at sinabing isang malaking biyaya na gumising siya. Hindi makapaniwala ang ating bida, sa isip-isip niya, hindi ako patay. Ngunit kahit ganoon, medyo nalilito pa rin siya. Tumingin siya sa dalaga at sinabing sa lahat ng pagkakataon, ganda, sino ka ba? Sumagot agad si Lingxi na siya ang kanyang tiyahin, si Xiao Lingxi. Nagulat at nalungkot siya nang tanungin siya nito kung paano niya nagawang makalimutan. At sa sandaling iyon, parang may kidlat na tumama sa isip ng ating bida, biglang bumalik ang lahat ng kanyang alaala ng buo at malinaw. Naalala niya na siya nga pala ay si Xiaoche, at ang babaeng nasa harap niya ay ang kanyang maliit na tiyahin. Napangiti siya at sinabing oo, ikaw pala ang aking tiyahin. Nagkwentuhan sila at naalala pa ni Xiaoche na mula pagkabata ay magkasama sila, at noong 12 taong gulang pa sila ay madalas silang naliligo ng sabay, at kung tama ang kanyang alaala ay may nakikita pa siyang espesyal sa likuran ni Lingxi noon. Namula at napasigaw si Lingxi at sinabing huwag nang banggitin ang mga ganyang bagay. Pagkatapos, sinabi ni Lingxi na ngayon pala ay araw ng kanyang kasal, kaya pala bigla siyang nawalan ng malay, dahil sa pag-aalala, tumakbo pa siya at tinawag ang lolo nila upang dalawin ito. Sinabi ni Lingxi na sandali lang at tatawagan na niya ang matanda. Habang umaalis si Lingxi, napatitig si Xiaoche sa kanyang paligid. Kinumpirma niya sa sarili na siya nga ay si Xiaoche ng clan Xiao, at ngayon nga ay ang araw na dapat ay ikakasal siya kay Xia Qingyu. Ngunit naguguluhan pa rin siya, kung tumalon siya mula sa bangin at namatay, bakit siya nandito ngayon? Ang lahat ng nangyari sa Azure Cloud Continent ay parang panaginip lang ba? Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, naramdaman niya na ang kanyang mga kasanayan at kaalaman sa medisina ay nandoon pa rin, at higit sa lahat, may nakita siyang kakaibang marka o simbolo sa kanyang palad na kumikinang. Napagtanto niya na ang Pearl of Veneno del Cielo ay sumanib na sa kanyang katawan, at iyon ang dahilan kung bakit siya muling nabuhay at nagkatawang tao. Habang iniisip niya ito, may naamoy at natikman siya sa kanyang bibig, napansin niya na may kaunting lason pa ang natira sa sulok ng kanyang labi. Kinilala niya agad ang uri nito, ito ay ang Polvo del Corazon Asesino. Tumingin siya sa sahig at nakita ang mga pira-pirasong palayok na nabasag, doon niya napagtanto na ang lason ay galing doon. Kumpirmado na sa kanya ang lahat, siya ay nilason. At ang katawan na kanyang ginagalawan ngayon ay nilason muna bago siya napunta dito. Siguro ay dahil sa kapangyarihan ng Pearl of Veneno del Cielo ay na-neutralize at nawala ang lason sa kanyang katawan, kaya siya nanatiling buhay. Napakamot siya sa ulo at inisip na nakakalito talaga, kahit nakakamangha ang muling pagkabuhay, napakalaking pagkakataon naman na sa katawan mismo ni Xiaoche siya napunta. Ngunit sa huli, ngumiti siya at sinabi sa sarili na kahit ano paman, buhay siya. At higit sa lahat, magkakaroon siya ng napakagandang asawa,
at iyon ay hindi niya hahayaang mawala o manakop paniniyuman. Dumating ang matanda, ang lolo ni Xiaoche, nagmamadali itong pumasok at puno ng pag-aalala ang mukha, tinanong niya kung masakit ba ang katawan o masama ba ang pakiramdam ng ating bida. Sumagot si Xiaoche na ayos lang siya at walang nararamdaman. Sobrang natuwa at naiyak pa ang matanda sa tuwa, niyakap niya ang apo at sinabing talagang natakot siya nang malaman na nawalan ito ng malay. Sumingit naman si Lingxi at sinabing pa, kailangan nang umalis ni Xiaoche para sunduin ang nobya at huwag nang patagilan pa. Sumang-ayon ang matanda at sinabing tama, maghanda ka na chair. Sumagot naman si Xiaoche na oo nga at aalis na siya. Habang naglalakad sila palabas, inutusan ulit siya na bilisan na at puntahan na ang dalaga. Sumagot siya ng seryoso at sinabing naintindihan niya. Habang naglalakad, biglang may naalala si Lingxi at sinabing nga pala, Xiaoche, ano ang naging palagay mo sa sopa na dala ni Xiao Yulong? Napahinto si Xiaoche at tumingin sa kawalan, sa kanyang isip. Ngayon niya lang napagtanto na ang taong pumatay sa kanya noon ay ang kanyang sariling kapatid, si Xiao Yulong. Ngumisi siya ng mapait at sinabing akala niya ay totoo ang kabutihan nito. Nagulat si Lingxi at tinanong kung ang sopa ba ay galing talaga kay Xiao Yulong. Sumagot si Lingxi na oo, sinabi nito na kailangan mo raw iyon dahil ito ay isang mahusay na suplemento. Samantala, ipinaliwanag ang tungkol sa kapangyarihan sa mundong ito ay ang tinatawag na Fuerza Profunda, na dumadaloy sa mga ugat at higit na makapangyarihan kaysa sa ordinaryong tao, gamit ang ganitong lakas, kayang basagin ang puno o bato gamit lang ang kamay at paa. Ang antas ng lakas na ito ay nahahati sa 10 antas o reinos Professor Andos, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ang mga antas ay Elemental, Nation, Verdad, Espiritu, Tierra, Cielo, Emperador, Tirano, at Soberano, at kapag nalampasan pa ang mga ito, ang tao ay maituturing ng isang Diyos. Sa kontinenteng ito, ang lakas ang basehan ng lahat, ang may lakas ay sinusunod at sinasamba ng libo-libong tao, samantalang ang mahihina ay hinahamak at pinagtatawanan ng lahat. Bumalik tayo sa Floating Cloud City. Kumakalat ang balita na ngayong araw ay ikakasal si Xiaoche ng Clan Xiao. Magkausap ang mga tao at sinabing ikakasal daw ito sa pinakamagandang dalaga ng Clan Xia at ng buong lungsod, si Xia Qingyu. Nagulat ang iba at tinanong kung totoo ba iyon. May sumagot na si Xiaoche ba? Hindi nga ito makadaan kahit sa pinakamababang antas ng Elemental Realm, wala itong halos kapangyarihan. May nagsabi na dahil lang daw ito sa utos ng ama ni Xiaoche kaya napapayag ang pamilya ni Xia Qingyu. May napabuntong hininga at sinabi na sayang at wala silang ganong kalakas na magulang para mapagbigyan sila ng ganong klaseng biyaya. Ngunit may samaway din at sinabing huwag silang magsalita ng ganyan, dahil anak pa rin ito ng isang mahalagang tao sa Clan Xiao. May nagtanong kung tinatawag pa rin ba nila itong binata na Ginoo, gayong narinig na nila ang nangyari sa banyo sa loob ng Clan Xiao. Nagulat ang isa at tinanong kung anong insidente ba iyon. Ipinaliwanag na ang lalaking iyon ay si Xiaoche, at nahuli itong umiihi sa isang timba na gawa sa kahoy na pag-aari ng clan. Hinaharangan siya ng isang tauhan at tinatanong kung siya ba talaga ang umiihi doon. Nahihiya at nanginginig, umamin si Xiaoche at humingi ng paumanhin. Sinabi niya na hindi niya sinasadya, at dahil lang siguro sa sobrang dami niyang nainom na tubig kaya napunta doon. Ngunit galit na galit ang tauhan at sinabing wala siyang pakialam sa dahilan, ang mahalaga ay may ginawa siyang dumi sa mahalagang gamit na iyon. Dahil dito, nagtawanan ang ibang tao at sinabing bilang resulta, pinapalinis at pinapagawa pa siya ng bagong kahoy kapalit nito. Tawanan ng tawanan ang lahat at sinabing ang tinatawag na binata ay wala palang kwenta at isang hamak lang. Sinabi pa ng iba na sayang naman si Xia Qingyu at mapupunta sa taong walang silbi. Biglang may nagsalita at sinabing makinig kayo. Lumapit ang isang matanda at sinabing nakakahiya ang sinasabi nila, sa paningin ng marami, parang matanda na itong walang silbi. Ngunit may sumagot na wala siyang pakialam sa itsura, ang totoo ay. Ipinakita na ang matandang iyon ay may lakas pala na nasa 3 antas ng Elemental Realm. May nagsabi na kaya pala, at pwes, kaya niyang patayin si Xiaoche gamit lang ang isang utot. Biglang may lumabas na tunog at nagulat ang lahat. Sinabi ng isa na lolo, kung umutot ka ng malakas siguradong lilipad ang buong lungsod.
Tinuwanan nila ang matanda at sinabing ang lakas ng loob mong tawaging sarili mo na malakas, huwag kang magbiro. Ngunit sumang-ayon din sila na kumpara kay Xiaoche, talagang malakas ang matanda. Samantala, kinakausap ni Lingxi ang ating bida, sinabi niya na huwag makinig sa mga sinasabi ng iba, para sa kanya, siya pa rin ang pinakamagaling. Ngumiti si Xiaoche at sinabing sanay na siya na tawaging walang kwenta o basura, hindi na iyon bago sa kanya. Sa isip-isip niya, sa mundong ito, siya ay si Xiaoche na may mga ugat na sira at kinaiinisan ng marami, ngunit sa kabilang mundo, siya ay si Yunche, isang dakilang manggagamot at tagapagligtas ng buhay. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha at sinabing oras na. Suot na suot niya ang kanyang damit pangkasal na kulay pula at ginto. At sa kanyang puso, nangako siya na darating din ang araw na aayusin niya ang mga ugat na ito at aakyat siya sa tuktok ng mundo. Lumabas sila ng silid at naroon na ang mga tao na naghihintay. Sinabi niya sa sarili na oras na para batiin ang mga kasama. Ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya habang nakatingin sa unahan. Nang makita niya ang mga taong nakahanda, gulat na gulat ang ating bida. Tinatanong niya sa sarili kung sila ba talaga ang magiging escort o kasama niya. Ang itsura nila ay sobrang nakakatawa at kakaiba, parang mga tau-tauhan lang na may malalaking ilong at mukhang nakakatakot, siguradong matatakot o magugulat ang nobya niya kapag nakita sila. Lumapit si Xiaoyang, ang apo ng ikalawang matanda, at sinabing kapatid, espesyal na inihanda ang grupong ito para sa iyo, nasiyahan ka ba? Sumagot ang ating bida at sinabing kapatid na Xiaoyang, hindi ka ba makakahanap ng ibang mas magagwapo? Hindi mo ba nakikita na nakakatakot at nakakagulat ang itsura nila? Ngumisi si Xiaoyang at sinabing nagkakamali ka kapatid, ngayon ikaw ang bida at pangunahing tao sa araw na ito, paano magniningning ang iyong kagwapuhan kung wala sila sa tabi mo? Tumingin ang isa sa mga kasama at hinawakan ang kanyang ilong na parang ipinagmamalaki ito. Napakamot na lang ng ulo ang ating bida at inisip na akala ba nila kailangan pa ng ganito para gamwapo siya. Pagkatapos, inalok na siya nila na sumakay na dahil naghihintay ang oras. Ngunit nang makita niya ang sasakyan niya, lalo siyang nagulat, hindi ito kabayo, kundi isang asno. Tinatanong niya kung ito ba talaga ang kanyang kabayo. Nagalit si Lingxi at sinabing Xiaoyang, gusto mo bang ipakasal si Xiaoche gamit ang isang asno? Sobra-sobra na ito at insulto ito para sa kanila. Sinabi ni Xiaoyang na sandali lang, ipinaliwanag niya na ang limang matatanda ang pinakamakapangyarihan sa lungsod at hindi sila pwedeng galawin o saktan. Tinanong siya kung gusto ba niyang gamitin ang asno, at sumagot si Xiaoyang na bigla na lang kasing nagkasakit o nagtatae ang lahat ng kabayo sa bahay ngayong araw kaya wala silang magagawa kundi gamitin iyon. Biglang may dumating na tao at narinig ang ingay. Si Xiao Yulong iyon at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot si Xiaoyang na wala lang ito, simpleng bagay lang at huwag na itong pakialaman. Ngumiti ang ating bida at sinabing wala namang problema, kahit wala nang may uwing kabayo, ayos lang sa kanya. Sinabi niya na hindi problema ang sumakay sa asno. Tinanong siya ni Lingxi kung sigurado ba siyang ayos lang sa kanya ang sinabi ni Xiaoyang. Sumagot siya na oo, ayos lang. Ngunit tumingin siya kay Xiao Yulong at sinabing pero kung ang kapatid niya ang nasisiraan ng loob. Tinanong niya kung dahil ba sa kasal ay may maliliit na problema na naman silang haharapin, hindi ba? Ngumisi siya ng mapang-akit at sinabing kapatid na Yulong, hindi ba tama ang sinabi ko? Sumagot si Xiao Yulong na kung ganun din lang naman, hangad niya ang lahat ng maganda para sa kanyang nakababatang kapatid sa araw na ito, dadalhin niya ang pinakamagandang babae sa lungsod, at ipinangako niyang hindi na ito makikialam pa. Sinabi na lamang ng ating bida na Terena. Habang naglalakad, tinanong siya ni Lingxi kung bakit hindi niya sinabi ang totoo kay Xiao Yulong. Alam naman niyang mali ang ginagawa nila. Sumagot ang ating bida na si Xiaoyang ay isang talangka at mapang-api. Ngunit dagdag pa niya, dahil sa tingin niya ay pareho lang silang dalawa ni Xiao Yulong sa iisang uri. Tinanong niya si Lingxi kung sa tingin ba niya magbibigay ng katarungan si Xiao Yulong. Siyempre hindi. Nagalit si Lingxi at sinabing pupunta siya sa lolo nila at sasabihin ang lahat, sobra na ang ginagawa nila at hindi na ito tama. Pinigilan siya ng ating bida at sinabing huwag, alam mo namang hindi ako pwedeng magpakasal sa ganyang klaseng problema, tama ba? Biglang natahimik si Lingxi at parang may naisip, sinabi niya na kung ganun din lang,
Baka nga mas mabuting huwag ka nang magpakasal. Nagulat ang ating bida at tinanong kung ano ang sinabi niya. Biglang namula at umiwas ng tingin si Lingxi at sinabing wala siyang sinabi. Napabuntong hininga na lang ang ating bida at sinabing sige, aalis na ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ang asno at inihanda ang sarili para sa paglalakbay. Habang nakatingin si Lingxi sa kanilang pag-alis, tinatanong niya sa sarili kung bakit parang malungkot siya. Dapat ay masaya siya dahil espesyal na araw ito para kay Xiaoche, pinipilit niyang ngumiti at sinabing bakit siya iiyak. Dapat ay ngumingiti siya ngayon. Sumakay na ang ating bida sa likod ng asno, sa kanyang isip, kung hindi lang siya ang kanyang tiyahin, baka may nagawa na siya. Nagsimula na ang prosesyon, may mga bandera at parol na bitbit, at kahit papaano ay may dating pa rin sila kahit papaano habang naglalakad sa kalsada. Ngunit sa isang sulok, pinagmamasdan sila nina Xiao Yulong at Xiao Yang. Biglang sinampal ni Xiao Yulong si Xiao Yang ng malakas at tinawag itong Tangang. Sumigaw siya at tinanong kung bakit buhay pa rin si Xiaoche. Akala niya ba ay sobrang lakas ng lason na binigay niya. Hiniling niya na ipaliwanag agad kung paano nangyari na buhay pa rin ang ating bida matapos inumin ang polvo del corazon asesino. Nanginginig at takot na takot ang kasama ni Xiao Yulong habang nakatingin sa kanya, wala siyang masabi at pawis na tumutulo sa kanyang noo. Umamin siya na hindi niya alam kung anong nangyari. Ipinaliwanag niya na nawalan talaga ng malay si Xiaoche matapos inumin ang lason, ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lang itong nagising na parang walang nangyari. Dahil dito, lalong nagalit si Xiao Yulong, sumigaw siya at sinabing dahil ba doon ay kailangan niyang panoorin na ikasal si Xia Qingyu sa isang talunan at walang kwentang tao. Sinubukan siyang pakalmayan ng kasama at sinabing huwag mag-alala, may pagkakataon pa rin sila habang nasa daan ang prosesyon ng kasal. Ngumisi ang kasama at parang may ibang ibinulong o ipinaliwanag. Ngunit sinigawan siya ni Xiao Yulong at tinawag na Tangang. Akala ba nito ay madali lang gawin iyon ngayon? Ipinaliwanag niya na kahit mahina si Xiaoche, ang kanyang lolo ay nasa pinakamataas na antas ng Espiritu Realm, walang sino man sa buong lungsod ang kayang lumaban o tumapat sa kapangyarihan nito. Dagdag pa niya, at may mga personal na gwardya pa itong kasama, kahit anong gawin nila, wala silang magagawa laban doon. Hinampis niya ng malakas ang poste sa galit. Ngunit kinausap siya ulit ng kasama at sinabing sa totoo lang, hindi naman kailangang mag-alala ng sobra, subukan nilang tingnan ang sitwasyon sa ibang paraan. Ipinakita nila si Xia Qingyu, ang pinakamagandang babae sa buong lungsod. Sinabi nila na kahit magpakasal man ito, ang ugali nito ay sobrang lamig at walang pakialam sa kahit sino, imposibleng payagan nitong mahawakan o manakit man lang si Xiaoche sa kanya. Sinabi pa nila na sa buong lungsod, walang ibang lalaki na mas matalino, magaling, at gwapo kundi si Xiao Yulong lang, para kay Xia Qingyu, siya ang pinakamahusay sa lahat. Sinabihan niya si Xiao Yulong na huwag nang umasa sa wala at makinig na lang. Ang plano ay simple, kapag ikinasal si Xiaoche at pagkatapos ay humiwalay o iniwan siya ni Xia Qingyu, bakit hindi ito pakasalan ni Xiao Yulong? Sa ganitong paraan, malaki ang kikitain at makukuha pa rin niya ang gusto niya. Dahil wala namang kwenta si Xiaoche, sa huli, ang asawa ni Xiaoche ay magiging asawa rin ni Xiao Yulong. Napangiti si Xiao Yulong at sinabing nakaka-excite marinig ang mga salitang iyon. At sa wakas, naisip niya na baka nga tama lang at buti na lang hindi namatay si Xiaoche dahil sa lason, may mas mainit pala silang plano para dito. Patuloy ang prosesyon ng kasal, ang buong kalsada ay nilatagan ng pulang carpet na umaabot ng napakalayo, tanda ng yaman at kapangyarihan ng pamilya Xiao. Maraming tao ang nakapaligid at nakatingin, may nagsabi na ito ang unang pagkakataon na ganito kalaki at karangyan ang handaan sa lungsod, at ang pulang tela ay tila milya-milya ang haba. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, hindi maiwasang pagtawanan at pag-usapan ang ating bida. Sumigaw ang ilan at sinabing ayan na ang talunan ng Clan Xiao. At lalo silang nagtawanan nang makita na nakasakay pala siya sa isang asno at hindi sa kabayo. Sinabi nila na tignan nyo nga, nakasakay siya sa asno. Bagay na bagay ito sa pagiging duwag at walang kwentang binata na siya. Ngunit hindi pinansin ng ating bida ang mga sinasabi nila, sa halip, ngumiti siya at sa isip-isip niya, ang ikasal sa pinakamagandang babae sa lungsod habang nakasakay sa asno ay astig din naman, di ba?
Biglang may sumigaw at hamarang sa daan, sinabihan siyang bumaba at makipag-away. Tinawag nila siyang basura at mananatili siyang basura habang buhay. May nagyabang pa at sinabing gwapo siya at mayaman ang pamilya, kaya hindi siya kayang talunin ni Xiaoche. Ngumisi lang ang ating bida at sinabing nako, takot na takot ako oh. Biglang sumigaw ang mga kasama niyang nakasuot ng pula, tulong. May nananakit sa ating magiting na binata. Gulat na gulat ang mga nang-aaway at tinanong kung sino ba sila. At sa isang iglap, lumabas ang mga higanteng kasama niya, galit na galit ang mga ito at sumigaw na sino ang nang-ahas na manakit sa kanilang amo. Hinding-hindi nila ito palalampasan. Binuksan nila ang kanilang mga bibig ng sobrang laki, parang mga halimaw na handang lumamon. Takot na takot ang mga kalaban at nanginginig sa takot. At biglang huminga ng malakas ang mga ito at hinaypan ang mga kalaban palayo. Sumigaw sila na babayaran nila ito at hinding-hindi na uulitin pa. Lumipad ang mga tao dahil sa lakas ng ihip, at doon natapos ang gulo. Sumigaw ang mga kasama niya at sinabing aray ang mga mata namin. Sobrang init, pinatigil nila ang mga taong nagsusuka dahil sa lakas ng amoy o hangin kanina. Tinanong sila ng ating bida kung hindi ba't sila rin naman ang nanunokso sa binata kanina pa. Natakot ang mga ito at sumigaw na huwag ipaalam sa mga malalakas na lalaki na sila ang may gawa, dahil baka patayin sila ng mga ito gamit lang ang hininga. Nagsilbi silang parang mga alipin at nagmamakaawa na huwag silang isumbong. Patuloy ang lakad hanggang sa marating nila ang tahanan ng pamilya Xia. Biglang may sumigaw ng kanado. O bayaw! Gulat na gulat ang ating bida at lumingon. Si Xia Yuan ba iyon? Ang nakababatang kapatid ni Xia Qingyu na 15 taong gulang lamang, sobrang saya nito at niyakap ng mahigpit ang ating bida, sinabing ngayong araw ay magiging opisyal na siyang asawa ng kanyang ate. Napasigaw ang ating bida at sinabing hindi, teka lang. Sobrang higpit ng yakap at parang babasagin ang katawan niya, sinabi niya na Yuan ba, bitawan mo ako, baka kung ano pa ang mangyari sa ate mo at maiwan siyang byuda. Sa wakas ay binitawan din siya ni Yuanbo at humingi ng paumanhin, sinabing nadala lang siya ng tuwa at emosyon. Sumagot ang ating bida na huwag ka nang mag-emote, alam mo namang hindi ko kakayanin to gamit ang katawan ko na to. Napansin din niya na ang laki na nga ng pinagbago ni Yuanbo at ang laki-laki na nito. Ngumisi si Yuanbo at sinabing ngayon nakikita na niya na ang kanyang bayaw ay parang isang maliit na buto o supot lang ng buto. Sinabi rin niya na baka hindi maganda ito dahil 15 taong gulang pa lang naman ang kausap niya. Pagdating sa harap ng malaking gate, may mga dalagang nagbulungan at sinabing wow, siya nga si Xiaoche. Pero bakit nakasakay siya sa asno hanggang dito? Akala nila babagay ito sa pagiging binata. Nagalit si Yuanbo at sinabing huwag kayong magsalita ng masama tungkol sa aking bayaw. Sinabihan niya ang mga babae na huwag maging bastos. Sinabi naman ng ating bida na hayaan na lang nila, wala namang problema. At doon, lumabas ang ama ni Xia Qingyu, si Xia Hongyi, seryoso ang mukha nito at may autoridad na tinitigan ang ating bida. Sa wakas ay nakaharap na ng ating bida ang kanyang magiging biyenan. Seryoso at may bigat ang tingin ni Xia Hongyi sa kanya, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Xiaoche at sinabing chair, simula ngayong araw, ibibigay ko na sa iyo si Qingyu. Dagdag pa niya, kahit hindi ka naman ganoon kahusay o espesyal, ang iyong ama na si Xiaoying ay isang tunay na henyo at dakilang tao, dahil doon, iginagalang niya ang kasunduan. Sinabi rin niya na bilang anak ni Xiaoying, naniniwala siyang hindi man lang siya magiging ordinaryong tao. Tumanggo ang ating bida at tinawag itong biyenan. Pinaalalahanan siya ni Xia Hongyi na alagaan at mahalin ng mabuti ang kanyang anak, at huwag makinig sa mga chismis o masasabing salita ng iba. Sinabi na lamang ng ating bida na hayaan na nila silang pumasok. Sumigaw siya ng malakas at tinawag itong Sugro. At sa kanyang puso at isip, nangako siya sa sarili, alam niyang sa ngayon ay itinuturing siyang walang kwenta at sira ang katawan, ngunit darating ang araw na gigisingan niya ang tunay na lakas at dragon na natutulog sa loob niya. At sa panahong iyon, lahat ng panghihiya, lahat ng pangungutya, at lahat ng paghamak na natanggap niya ay mababayaran at mawawala na rin ng tuluyan.